Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang channel na kung saan ay marami kang matututunang aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito at mahilig ka sa ganitong video, paklik na lang ang subscribe button at paki-turn on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa new upload videos ko. Nag-a-upload ako ng video, isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin. Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mutya ng buwaya at ang taglay nitong kapangyarihan at kung para saan ito at ano ang mabisang gamit nito. Ang mutya ng buwaya ay matatagpuan lamang sa buwaya na kulay puti. Siya lamang ang nagtataglay ng ganitong agimat. At ang mga ganitong buwaya ay may tagapagbantay na engkantadang puti. Ang mga buhaya na ito ay hindi pangkaraniwan. Sila ay may kakaibang mga abilidad o kapangyarihan na tinataglay. Ang mga buhaya na kulay puti ay sinasabing meron silang suot na kwintas at kumikinam ang mga ito na kahalintulad ng mga bulawan. Maliban sa mga bulawan na kwintas na kanilang suot, ang pinakalihim na kapangyarihan ng mutya na kanilang taglay ay nasa kanilang uluhan o sa pinakatungko ng kanilang ulo. Sinasabing makukuha lamang ang ganitong mutya kung ikaw ay mayroong sariling gabay, na kung saan ito ay makikipag-usap sa engkantadong puti na tagapag-alaga ng ganitong mutya ng buwaya. Ito ay kusa nilang ipagkakaloob o ibinibigay dahil sinasabing hindi ito pwersahang makukuha. Ang ganitong agimat na galing sa buwaya ay pambihira lamang makita at makuha. At kung wala ka ring gabay, ay tiyak na mahihirapan kang makakuha nito. Ang ganitong mutya ay nagtataglay ng mabisang bertudis na nagtatanggal ng kamalasan, lalo na sa mga ginuhitang palad na tinatawag na burong buwayang guhit. Sa mga taong hindi nakakaalam, ang burong buwayang guhit sa ating palad, sinasabing ito ay may dalang kamalasan sa buhay ng isang tao. At kung meron ka nito, nararapat na ito ay maalis o matanggal. Dahil kung meron ka nito, sinasabing hindi ka aasenso kahit anong sipag at tiyaga na iyong gawin na pagsusumikap sa iyong buhay. Hindi ka makakaipon ng pera. Hindi ka makakawala sa kamalasan. At kapag hindi mo ito natanggal sa iyong palad, ikaw ay madaling pasukan ng mga masasamang espiritu at mga pisikal na sakit. Ito ay magpapahina sa iyong kalusugan at pag-iisip. Ang burong buwaya na guhit ay kadalasang matatagpuan sa kanang palad. Tanging ang mga lehitimong marunong bumasa ng guhit ng palad ang nakakaalam nito at nakakakita. Maaari ka rin namang makipagsangguni sa mga babaylan, spiritual healer o manggagamot na albularyo na kayang makakita rin ito. Sila lamang ang merong malalim na karanasan sa mga lihim na karunungan. Tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga taong nagpapanggap na marunong magbasa ng palad, lalo na sa mga burong buhayang guhit. Matutong makilatis upang hindi ma-scam. Marami kasi ngayon ang scammer upang kumita lang ng pera. Isa sa taglay na kapangyarihan o bertudes ng mutya ng buhaya ay nakakapag-alis o nakapagtatanggal ng burong buhayang guhit sa ating palad. Ito ay naglalagay ng tamang balanse ng ating aura. Nagbibigay ito ng mga positibong swerte upang magaan ang pasok ng pera at kayamanan patungo sa ating aura. Ito ay mayroong mabisang proteksyon at pangkalahatang depensa sa ating katawan laban sa mga masasamang elemento at espiritu, lalo na sa mga demonyo. Ito rin ay may taglay na tagaliwas lalo na sa masamang relasyon at mga traidor na aura o mapagpanggap na kaibigan o sinasabi nating mga plastic. Ito rin ay nagtataglay ng pagpapalakas at nagpapatalas ng isip o memorya. Ginagawa nitong aktibo ang ating utak upang tayo ay hindi maging makakalimutin. Nagpapatibay o nagpapalakas din ito ng tiwala sa sarili o kalooban.
Ibig sabihin mawawala ang takot o phobia sa iyong katawan. Meron din itong tagaliwas sa mga masasamang panaginip lalo na sa iyong pagtulog. Ang mutya ng buhaya ay nagtataglay din ng kabal o kunat para sa katawan, na kusang gumagana kung kinakailangan, lalo na sa mga hindi inaasahang pangyayari sa kuna na darating, kung ikaw ay nagtatangan nito. Ang ganitong agimat o mutya ay masyadong sensitibo. Hindi mo dapat itong ipagyabang o ipakita sa kahit sinong tao. At kahit kani-kanino, hindi mo dapat ito ipahawak sa kamay. Kaya kung mayroon kang ganitong agimat ay dapat mo itong isikreto para mas lalo pa itong aanib sa iyo at lalakas ang taglay nitong mahikang power. Upang ito ay lumakas at umamo, tumalab ang kanyang mahika, ay maaari mo itong pausukan ng insenso. Maaari din itong pahiran ng divine oil ng babaylan. At gawin lamang ito sa araw ng Biyernes. Piliin ang walang mataong lugar upang mas lalo pang lalakas ang agimat nitong taglay o mahikang kapangyarihan. Mga dapat mong iwasan kung ikaw ay nagtatangan ng ganitong mutya o agimat. Huwag mo itong dadalhin sa sementeryo o lamay. Bawal ka rin na mahakbangan. At huwag mo rin itong susuotin kung ikaw ay makikipagtalik. Kailangan mo itong tanggalin o alisin sa iyong katawan. Kaya mainam na hubarin o alisin sa katawan ang mutya na iyong tangan kung gagawin mo ang lahat ng ipinagbabawal upang hindi mawala o malusaw ang tinataglay nitong bertudis o power. Pero kung sakaling nakalimutan mo itong tanggalin sa katawan at nagawa mo ang mga pinagbabawal, ang dapat mo lang gawin ay pahiran lamang ito ng divine oil ng babaylan para manumbalik ang taglay nitong mahikang power. Ang mutya ng buhaya ay marami pang tinataglay na magagawa. Malalaman at ipakikita sa iyo nito ang mga abilidad kung sakaling nasa iyo na ang ganitong mutya. So guys, sana ay marami kayong natutunan sa ating video at sana ay nagustuhan nyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at paki-share na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.